ang nangyari, etong si Pulong, sinabihan si Torre, yung bagong DCPO, yung bagong PRO 11 chief. PRO 11 chief. So, Police Regional Office Chief. Region 11 sa Davao. So, hawak niya ang buong Davao Region, guys. Take note. Hindi lang Davao City ang hawak niya. Buong Davao Region ang hawak niya. Tinawag ni Baste na professional liar. Ay, my goodness. Professional liar daw. Angas-angas yarn. Angas yarn. Kontrabida yarn. Yan ang mukhang kontrabida. Anyway. So, ayan yan sinabi. Professional liar daw. May conclusion kay. Gina-justify nyo yung ginagawa nyo na movement dito. Rearrangement ng mga pulis sa Davao. Yung reshuffling. Una, theoretical framework. Anong ginamit mo na framework dyan? Pinost ko yan eh. Mamaya, makita ko. Hindi, papakita ko pa ba? Wag na lang. Pinag-aralan mo ba yan? Saan mo napulot yung mga conclusion mo? Pangalawa, comparative analysis. Pag-aralan mo yung trend at nangyayari sa buong bansa. Case study, meron na bang nangyaring ganito? Kung professional ka, sagutin mo yan. Ayun. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. At ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarte, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Theoretical framework. Big word. baka mamaya, hindi mo alam kung ano yung theoretical framework. Di ba ginamit pa niya, di ba? Ano ba yung theoretical? Sige nga, ano nga yung theoretical framework? Please define. Please define theoretical framework. Yes! Grabe. Sa kaya niyang dictionary na hugot to, no? Anyway. Comparative analysis. Wow! Oh, comparative analysis. Hello! Alam niyo, mga kochero, big words lang painggan yan. Oh. Big words lang painggan. Pero simple lang naman ibig sabihin yan. Theoretical framework simply means assumptions. Mga assumptions, mga ano yung pinagbasihan mo ng mga current practices para masabi or theories para masabi mo na yung proyekto ay uubra. Comparative analysis, simple lang din yan. Kukumpara mo lang. Yun lang yung comparative analysis. Kukumpara mo lang yung elements from one situation to another situation and another situation. Lang yung comparative analysis. Ganun lang kasimple yan. Halimbawa, anong pinagkaiba ng burger ng Jollibee sa McDo at sa Wendy's? Ganun. Yun lang yung comparative analysis. Hindi mo kailangan actually hindi mo kailangan gamitin yan sa sentence. Parang sinabi lang ni Bastian para mag-sound smart. Para magtunog matalino. Lalo na kung yung kausap mo hindi naman academe. Hindi naman parte ng academe, 'di ba? Hindi professor, hindi naman teacher, etc., etc. Ano lang siya diyan, nag-flex lang siya kunyari alam niya. But was he able to create his own theoretical framework for the management of Davao City? Tanong niyo siya, anong theoretical framework mo diyan sa management ng Davao City? Baka sabihin niya, hindi, kinopy lang namin sa Singapore. Anong theoretical framework ng Singapore? Diba? Nakasimple yun eh. Ano yung basis mo ng mga proyekto mo dyan sa Davao City? Ano yung mga comparative analysis mo? Diba? But anyway, dito rin kasi sa show na to, yung Basta Dabawenyo, hindi ko alam kung sino nagpo-produce niyan. Dito niya tinawag na na sinungaling si Nicolas Torre, ang hepe ng DCP ng PRO Davao.
Pero sumagot. Sumagot si Torre. Nakakagulat yun kasi bihira eh. Bihira yung mga taong sumasagot kay sa mga Duterte. Sobrang bihira. Sino lang ba mga sumagot kay Duterte so far? Na hindi nag-grandstand tulad ng mga CPP, NPA, NDF. Sino lang ba? Si PBBM lang. So far. Ang alam ko na sumagot sa mga Duterte. Inakusahan siya ng na drug addict siya. Ano sinabi ni PBBM? No, it's the fentanyl talking. Galit na galit mga DDS eh. It's the fentanyl talking? Oo. It's the fentanyl talking. Galit na. Wala ang mga DDS. Addict. Drug test. Oh, pulburon. Galit na galit eh. And ngayon, pangalawa, ito si pangalan niya? Si Police Brigadier General Nicolas Torre. Ano sinabi niya? May reklamo ka? Di kasuhan mo ako. Sabi niya, may reklamo ka? Di kasuhan mo ako. Sinungaling pala ako eh. Loko rin to si Nicolas Torre eh. If I lied on something official, that is perjury and that can be filed in court. Di kasuhan mo ako. Panoorin natin to. Planong ireklamo ng hepe ng Police Regional Office 11 si Davao City Mayor Baste Duterte. Dahil yan sa patuloy na patutsada nito sa kanya. Nag-ugat sa Rigodon sa Davao City Police. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagbabalak na raw kasuhan ni Davao Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte dahil sa patuloy na patutsada nito laban sa kanya. Kasunod na nangyaring balasahan sa Davao City Police kung saan 3 beses pinalitan ng hepe nila at inalis din ang 19 na station commanders noong Hunyo. Paglilinaw ni Torre, hindi libel ang balak niyang ikaso sa alkalde pero tumanggi muna siyang i-detalye ang posibleng reklamo. Hindi libel, siyempre. Muna ako, I'm not really inclined to file libel cases against people. No, di ba? This is the beauty of democracy and sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Let's cross the bridge when it's there. Matatandang mas lumalang ang away ng dalawa ng pagmumarahin ni Mayor Baste si Torre. Nagbanta pa ang alkalde. Natawa naman ako sa sinabi nito. Sa itim kong to, sa kapal ng balat ko. Hindi na ako tatablan niya. Ayos dito si Chip Torre Yung first part kasi nito, yun nga yung kakasuhan ni Torre si Baste. Nagpaplano pa lang naman, hindi pa naman itutuloy. Pero itong pangalawa, yan. Nagusto raw niyang sampalin ng Regional Director ng Davao. Pinagkibit balikat lang ito lahat ni Torre noong una. Pero pumalag na siya ng tawaging professional na sinungaling ni Mayor Baste. Matapos niyang ibunyag ang umano'y irregularidad sa Davao City Police. Gaya ng pangmamanipula umano sa mga blotter para pagmukaing umanong mababa ang mga krimen sa lungsod. On the criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Abogado tatay niya Hindi kasuhan niya ako. Dapat talaga, alam mo ganyan, dapat makitungo sa mga Duterte. Oo. Tratuhin niyo silang Tratuhin niyo silang kanto kasi asal kanto sila eh. They don't deserve respect. Kung inaasal kanto ka nila, adi kumasal kanto ka. Ganun sila eh. Kung nagtatanim sila ng intriga, edi taniman mo rin sila ng intriga. Doon daw magaling si Digong, di ba? Sabi niya. Yun daw ang natutunan niya nung siya ay naging prosecutor, tanim intriga. O di filean nyo na ako kaso. Baste. Professional liar pala eh. They don't deserve respect if they can't give you a modicum of respect. A modicum, big word. If they cannot give you a modicum of respect, and then you dish out what they're serving. Kaya mo rin sa kanila yun. Basto sila eh. Di bastusin mo rin. Ano lang kasimple yun.
Kaya mga kotsero, kung akong tatanungin, kaya ang PNP talaga, yung mga binabatikos nila Duterte, nila Sara, nila Baste, ni Digonggong, dapat talaga hindi sila tumatahimik. Dapat talaga bumabalik talaga sila. Dapat talaga binabalikan nila yung mga statement ng mga yan. Tingnan si Marbil. Sinabihan siya na political harassment daw. No, it's not political harassment. Ang dami mo kasing bantay. 400 plus. O di sopla. O tapos, ang sabi naman ni Bato sa hearing, sabi niya, bigay niyo na lang yung mga kilala, ganyan. Hindi yung napili. Ang napili, yung Presidential Security Command. O sige, doon kayo makiusap. Pinagtanggol pa ni Baste. Yung kabalbalan ng mga tao niya, nahulihan na may 2 blatter book. Pinepeke yung crime statistics ng Davao City para magmukhang mabango. O, pinagtanggol pa niya. So, what kind of a mayor do you have there in Davao City? What the heck? Tapos ito pa. May issue pa. Alam nyo kung bakit? Feeling ko, lalong mag-aaway itong si Torre tsaka si Baste. Alam nyo kung bakit? Kasi nga ito. Sinabi kasi ito ni Baste nung nakaraan. Sa mga members ng KOJC, anuman ang mangyari sa inyo, sasamahan ko kayo. Stay strong. Huwag kayong masyadong mag-alala. Total, alam ko naman na wala kayong ginagawang malaking mali. Anong sukatan ng mali? Ang bobo mo, Baste. Merong small wrong, may big wrong. Ang mali. Wala kayong ginagawang malaking mali. What kind of BS is that? What the F? Really? Davao City, alam nyo, mahal kayo ng buong Pilipinas, Davao City, pero hindi namin mahal ang mayor nyo. Pwede ba pakipaltan nyo yung mayor nyo? Maawa kayo sa mga sarili nyo. Gusto namin kayong tulungan, kaso kailangan yung tulungan ng sarili nyo. Wala naman kayong malaking mali. Hindi malaking mali ang child sexual exploitation. Sexual abuse pala. Sexual abuse of a minor is not a big crime. Human trafficking. Anong malaking mali ang hinahanap mo, Baste? Money laundering? Hindi malaking mali. Oh my God! Alam nyo mga kotsero, isa lang naman ang malaking pagkakamali na ginawa ng mga Pilipino yung pinanalo si Digong. Yun ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa nating mga Pilipino. Including myself. Pinanalo si Digong tsaka si Sara. Diyos ko! Ano man ang mangyari sa usapang ito, alam na natin pagdating sa dulo. Pero nandito ako para sa inyo. Sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ay, Oo. Grabe. Kaso may statement din bigla itong si Torre. Si Chief Torre. PRO 11 Chief challenges Kibuloy to yield, act as true leader. Eto na. Pinapasuko ang Kibuloy. Patay tayo dyan. Nagbabanggaan na naman sila. This is the right time for him to show his followers he is a leader. He is claiming to be the appointed son of God, and he needs to show the people that he is indeed a leader. Pinapasuko na si Kibuloy. Eto na. Baka magkatotohanan ng sampalan. Naalala nyo nung yung sheriff of the court nung nag-issue ng tawag dito, dispersal ng ang court, dinisperse yung mga squatter doon sa Davao City. Tapos sumugod si Sara, sinuntok niya yung sheriff. Baka dito mangyari sampalan naman si Torre tsaka si Baste. Suntukan, no? Ilabas ang popcorn.
Ilabas ang popcorn. parang ano parang gusto kong panoorin yun na. Mala UFC yun, guys. PMA pa si ano? PMA yata si ano si Brigadier General Torre. Good luck na lang, no? Good luck. Ito sabi ni Brigadier General Torre tungkol dyan sa topic na yan. Nandyan siya. Ginagamit nila ang kanyang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandyan siya. Naniniwala si Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasa loob lang ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City, ang leader ng grupo na si Apollo Kibuloy. Batay sa impormasyong nakuha ng Philippine National Police, may mga toldang nakatayo sa paligid ng compound. Bantay sarado umano ito ng mga miyembro ng KOJC na sinasabing ginagamit ng grupo bilang human shield. Pero sa Senate hearing noong August 5, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na hindi nila itinatago ang religious leader. Imposible naman kung nandun talaga si pastor. May casing naman sila. Alam naman nila meron naman sila mga tao nandun sa gilid, nandun sa ilan yung tao nandun Kinondena rin ng KOJC. Kaya nga alam nilang nandoon Kasi nagke-casing nga sila. Ano ba to? Ano ba tong abogado ng KOJC? Ba't ganyan? Parang bata. Alam nyo, pag partida, dean pa ng law school yan ng Jose Maria College. Baka pag nagdebate sila ng dean namin. Tupi siya. Bilib na bilib ako sa dean namin. Mahusay yun. Naging abogado ni Erap yun. Ayun na nga. Parang bata magsalita. Paano sila makakasiguro na nandun nga? Imposible. Araw-araw sila nagkikasing dun. Dun sila sa mga kanto-kanto. Kaya nga sigurado silang nandun Araw-araw sila nagkikasing Ang tila pagkakampo na ng mga pulis sa tapat ng kanilang compound na nila ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga miyembro. Pero hindi na kayo makaalis, no? Nagkakampo na raw yung pulis sa kanila. Siguro hindi na makalabas ng si Kibuloy. Nakakampo kasi yung pulis. Sagot ng pulisya, bahagi ito ng kanilang operasyon para mahuli si Kibuloy at 4 na iba pa na may warrant of arrest sa kasong human trafficking at sexual 10 million, abuse. Sinabi rin ng Davao Regional Police na handa silang pasukin ang compound sa Buhangin kung papayagan ng pamunuan ng KOJC para patunayang hindi nila itinatago ang kanilang leader. Mahigit 1,000 pulis umano na walang armas ang maaari nilang i-deploy 1,000? para galugari ng bawat sulok ng compound na tinatayang may lawak na 30 hektarya. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami at ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob nang walang violensya. Hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyo ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. Pagtitiyak ni Torre, patuloy ang police manhunt operations hanggat hindi sumusuko si Kibuloy at ang kanyang mga kapwa-akusado. Aminado rin si Torre na malaking hamon sa kanilang puwersa ang paghahanap at paghuli kay Kibuloy. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Nakakahiya. We cannot arrest a single person. Una nang nag-alok ang pamahalaan ng 10 million pesos na reward para sa ikadarakip ni Kibuloy habang tig-1 milyong pisong pabuya naman ang para sa 4 niyang co-accused. Naghamon na. Wala pala dyan si Kibuloy Di pa pasukin nyo kami. Papasukin nyo. Ang problema kasi hindi nakakapasok. Siyempre, hindi naman pwedeng basta-basta pumasok ang pulis. Kailangan they're absolutely sure na nandoon talaga sa location na yun. Pero alam nyo, baka si General Torre is also playing mind games baka he's also playing mind games. We don't know. We don't know kung ano yung
strategy niya. But definitely ako, I think, kasi pwede naman silang pumasok. Kung gustuhin nila, pwede silang pumasok. May warrant na sila eh. Pero kung maghahanap sila sa loob, hindi sila sure kung nandun si Kibuloy at maghahanap siya sa loob, kailangan na search warrant. Kailangan talaga. Wala silang choice. Pero kung sure na sila na nandoon yung kanilang taong aarestuhin, pwede nilang pasukin yun. So, dali lang yun. Kailangan lang nila ng search warrant. Tapos ang kwento dyan. Kung sure na sila na nandoon si Kibuloy, pwede naman lang pasukin yun. Kung sure na sila. Pero kung hindi pa, they can ask for a search warrant. Pero ako, I'm inclined to believe na they're biding their time. Itong sila, PNP, may iniintay sila. Hindi ko lang alam kung ano yung kanilang iniintay. Hindi ko na alam kung ano kailangan iniintay. Kasi pwede naman lang gawin yan eh. Tsaka may legal basis naman kung gagawin nila yun eh. Baka nagpapalamig muna kasi mainit. Tsaka pa mainit. Diba? Baka dahil mainit pa dun sa last na na issue. We don't know. But definitely they're strategizing on something. We don't know yet. Mukhang tina-target ni Toro yung kaibigan mo. Yung may warrant of arrest. Bilang mayor ng Davao City, nung gagawin mo? Will you uphold the rule of law? Itataas mo ba ang rule of law? O itataas mo ang rule of friendships? Ganon. Mukhang to Mukhang Kaya kaya gusto kong obserbahan kung anong mangyayari in the future, guys. Mukhang may magkakabanggaan na dalawang malalaking tao, guys. Abangan natin kung anong mangyayari in the future. Abangan natin. And again, mga kutsara, binanggit ko na kanina, this is the best way to deal with the Dutertes. Call them on their bluff. Treat them like treat them in the same way they are treating you. Kung binabasos ka nila, di basusin mo rin. Kung nagpapakasarcastic sila sa'yo, di magpakasarcastic ka rin sa kanila. It doesn't matter. Kasi for the past 6 years kasi, masyadong na tong mga Duterte na to. Akala nila, they're untouchable for everything. Yung akala nila. You may have been that for a time, kasi presidente yung tatay nyo, but nothing lasts forever. 16% na nga lang ang DDS, di ba? Paubos ng paubos ng paubos ng paubos. Nakakaya. Swangit. Okay, so hanggang dyan lang po muna tayo sa ating live stream for tonight. And wag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa bago ko pong YouTube channel din. Lagay ko uli yung link para makafollow kayo. Tulungan niyo po ako mga 1,000 subscribers sa Coach Jared Reacts. Okay, yan po yung link sa baba. Paki-follow po yan. And paki-subscribe po yan. And please follow me on my social media account, Jared Pulido ang pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless you guys. See you next time. And happy birthday to my loving wife. Happy birthday to you! At saka happy birthday din sa aking tita! Happy birthday to you! Alright. Bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?